Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, talo agad ang kampo ni Duterte. Mag-utol na Cayetano, nilampaso sa Senado. Kong Luistro sa kampo ni Sara, huwag magtago sa boto, ebidensya ang usapan. Grabe mga kaibigan, supalpal at kahihiyan ng inabot ng magkapatid na Cayetano matapos pumalag sa liderato ni Senator Gatchalian sa pagbubukas ng impeachment trial laban kay Sara Duterte. Tinangka ng magkapatid na harangin ang pag-upo ni Escudero bilang presiding officer, pero agad silang pinatahimik at nilampaso, hudyat na walang puwang ang drama sa loob ng Senado. Buking naman ang depensa ng kampo ni Vice Presidente. Sa halip na sagutin ng mabibigat na ebidensya, abay puro lumang rason at palusot ang bitbit ng mga abogado nito. Paulit-ulit ang kanilang linyahan, istilong gasgas, ginamit pa ang boto ng bayan para pagtakpan ang issue ng pananagutan. Nako, abangan nyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan, pakinggan po natin to. Pumirit kasi itong si Senator Judge Alan Peter Cayetano sa panimula ng impeachment trial ni VP Sara at sinabi niya kung kaya naman pala nitong si Senator Judge Win Gatchalian ang mga hamon bilang Senate President, bakit hindi na lang din daw siya ang maging presiding officer ng Senate Impeachment Court. Sa panimula ng paglilitis, binuksan ni Gatchalian ang plenaryo sa botohan kung sino ang pwedeng pumalit sa kanya bilang presiding officer. Agad itong hinarang ni Cayetano sa pamamagitan ng point of order dahil base raw sa isang pagpupulong ng framers ng 1987 Constitution, isinaad doon na dapat ang presiding officer ay ang SP. Pero hindi nagpasindak si Gatchalian. Una na nilang pinagbotohan ng Senate Majority noong June 3 na amyandahan ang Senate Rule na nagsasabing ang SP ang tagapagpadaloy ng impeachment proceedings. Yan ay sa pamamagitan ng majority vote at iyon din ang parehong araw na binoykot ng Cayetano Block ang sesyon. Ni-ratify na rin daw ito nung nagka-special session ang Kongreso noong June 13 ayon kay Senator Judge Kiko Pangilinan. Sabi ni Gatchalian, kung may concern ang kampo ni Cayetano rito, dapat isa lang ito sa plenaryo bilang legislative body at hindi sa impeachment court. Pinagpipilitan kasi mga kaibigan, itong si Alan Cayetano na dapat ang Senate President, di ba, ang maging presiding officer. Yan daw ang sinasabi ng batas. Kaya naman mga kaibigan, heto ang sagot mismo ng retired Justice Ascona. Isa sa mga lehitimong framers mga kaibigan, bumalangkas ng ating saligang batas. Ito yung sagot niya sa mga hirit ni Cayetano. Pakinggan po natin to. Ang Senado ay maaaring pumili ng sinuman sa kanilang miyembro na magiging presiding officer sa paglilitis ng impeachment. Dahil sa saligang batas po, hindi naman nakalagay kung sino dapat ang mag-preside maliban lamang kung ang presidente ang respondent. Kung saan nakalagay dapat ang Chief Justice ang mag-preside ngunit hindi makaboto. Sa makatuwid, ang Senado ang may karapatan pumili kung sino ang mag-preside. At saka nakalagay din po sa saligang batas. So they have the power to the rules to effectively implement the provisions of this section. So kasama po ang rule-making power ng Senado, ang role kung sino ang mag-preside sa impeachment trial. So yun mga kaibigan, malinaw. Ibig sabihin, tama lang yung naging motion ni SP Gatchalian, no? Yung kanyang motion na pumili ng ibang presiding officer maliban sa isang Senate President tulad niya. Halata kasi mga kaibigan, yung galawan na mag-utol na Cayetano, delaying tactics. Kitang-kita mga kaibigan, halos maubos yung yung oras, no, nitong impeachment trial sa debate pa lang mga kaibigan kung sino ang magpe-preside. Tapos nagpasok lolo pa talaga itong si Alan Cayetano sa kanyang kapatid. Yung kanyang kapatid na madrama, napakayabang mga kaibigan, hinihingal-hingal pa ang OA mga kaibigan. Tingnan natin to. Agad humingi ng rescue si Cayetano sa kapatid niyang si Senator Pia na bumanat naman sa Malacanang. Di tawagan niyo po ang Malacanang. Nagpa-special session naman po siya, di ba, with all due respect, to pass the National Orchid Law. But in any case, ito importante to, di ba? Di kung pa-i-insist niyo na yung impeachment amendment na yan kailangan gawin ng special session, mapapatawag tayo ng special session. Mukha namang very supportive naman ang Malacanang sa majority.
Sa kabila ng mga hamon ng Cayetano siblings, natuloy pa rin ang botohan pagdating sa pagpapaupo kay Senator Cheese Escudero bilang bagong presiding officer. Sa botong 12-8, naluklok na si Escudero sa pwesto. Paratang ni Cayetano, may impormasyon daw siyang natanggap na nagkaroon daw ng pag-uusap sa opisina ni SP kaugnay ng bank records ni Escudero. Dito nagkatensyon ulit sa pagitan ni Cayetano at Gatchalian na humantong na sa panandaliang suspension ng proceedings. This is my explanation. To the gentleman This is from factual Taguig. and this is my explanation. So I will stop there. With all due respect, your statement's already out of order. It has nothing to do with the topic on hand. No, Mr. And the President. presiding officer will strike off. It has all to do with this. Will strike off It has all to do. the I do not, statements Mr. President. pertaining to Senator Mr. Escudero. President, kaibigan ko si I Senator direct the Escudero. stenographers to I strike don't off doubt these him. statements. He Umakyat pa rin si Escudero sa rostrum at siya na nga ang tuluyang naging presiding officer. Pinaalala ni Escudero na nananatiling 16 ang boto para i-convict ang bise alinsunod sa konstitusyon sa kabila ng pagiging pilay ng Senado ngayon pagdating sa numero. Yan ay dahil kulong na rin si Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng kasong plunder matapos ang pagkakulong naman ni Senator Jinggoy Estrada sa parehong kaso. Sabi ni Cayetano kahit daw suspendido si Estrada, the impeachment court is sui generis or a body of its own kind. Sabi naman ni impeachment court presiding officer Escudero, kokonsultahin muna niya ang mga senator judge kaugnay rito. O, di ba mga kaibigan, kawatano talaga itong si Alan no? Gustong ipatawag yung dalawang plunderer. Pero si Bato mga kaibigan, ayaw ipatawag. Bakit? Baka kasi mga kaibigan tuluyan ng mahuli, no? Galing talaga, napakakawatano talaga ng utak. Oh. Nakakaloko lang kasi mga kaibigan, isipin nyo nakakulong si Marcoleta at si Jinggoy. Pag oras ng impeachment, magiging senator judge. After ng hearing, balik sa kulungan. Di ba mga kaibigan, katarantaduhan? Tsaka eto mga kaibigan, tuwang-tuwa itong mga DDS dahil sa sinabi ni Cheese Escudero na mananatiling 16 votes ang threshold para i-convict si Sara. Pero mga kaibigan, may karugtong po yun. Oo, yung sinasabi po dito ni Cheese Escudero. Ayon po kay Escudero, ang mga sasalungat sa desisyon ng impeachment court ay maaaring dumulog sa Korte Suprema. At kung maglalabas ng bagong desisyon ang High Court, ay ito yung susundin nila. Kasi nga po, paano nga naman kung 15 na lang yung senador? Di ba? Dahil yung ibang mga senador nakakulong, nagtatago, nasa abroad o kaya naman namatay mga kaibigan. So dapat ba 16 pa din yung boto para i-convict si Sara Duterte? Heto po yung sagot ni Justice Ascona mga kaibigan. Pakinggan po natin to. Ang ganda nito. Ang interpretasyon ko dyan is not based on the 24 all the time. It's based on the number of members of the Senate at any given time. So if there are only 14 left, there should be 2/3 of 14. Yun ang, as long as there is a quorum, you count 2/3 of those members who are left. Yun ang tingin ko ang interpretasyon dyan. Ngunit merong ibang interpretasyon na fix yung computations at 24. Opo. Na pagsabing all the members of the Senate, ibig sabihin palaging 24 ang basihan. I don't believe that. I think it is the actual members. Hindi po maliwanag sa Supreme Court decision yan kung actual members or yung members na nakadefine sa Constitution na maximum members ng Senado. Malinaw naman po yung sinasabi dito ni retired Justice Ascona. Hindi laging 16 votes ang kailangan para ma-convict ang isang impeachable officer. Lalo na kung ang mga senador natanggal sa serbisyo. For example mga kaibigan, yung tatlo nating senador ngayon, kunwari lang tuluyan na silang natanggal bilang senador. Dapat ang 2/3 na lang mga kaibigan na bibilangin 21, hindi na po 24. Kaso ngayon mga kaibigan, kahit hindi nagme-make sense. Mga kaibigan, naiintindihan po natin lahat yan, no? 16 pa din ang threshold. Kasi nga po, 24 pa din yung mga senador natin ngayon. Despite na nakakulong yung dalawa, nagtatago yung isa, ibig sabihin po kasi, senador pa din sila. Hindi pa naman sila natatanggal tuluyan sa kanilang serbisyo. Yun po yun. So, ibig sabihin, tama lang yung sinasabi dito ni Escudero. Ito naman na maganda mga kaibigan kay Escudero, no? Sa ginagawa niya ngayon. Akala ng mga DDS, pabor na pabor sa kanila yung ginagawa ni Escudero.
Hindi po. Sa totoo lang mga kaibigan, pinapakita lang ni Cheese Escudero na hindi siya bias. Oo. Pati nga yung motion, di ba mga kaibigan, yung motion ni Kong Luistro, dininay niya. Hindi pinagbigyan. Bakit? Maganda po yan. Oo. Pinapakita ni Escudero na wala siyang pinapanigan. Hindi siya bias. Kahit mga kaibigan alam na alam nila Kong Luistro na pwedeng ma-deny yung kanilang motion. Pero sabi nga natin, maganda ito mga kaibigan para hindi magamit ng legal counsel ni Sara Duterte na makitaan ng kahit napakasimpleng butas mga kaibigan. Nasasabihin na bias naman itong presiding officer. Gagamitin na naman nila. Tapos pupunta na naman sila sa Supreme Court para magreklamo. Matechnical na naman. Kaya tama lang yung ginagawa ni Escudero mga kaibigan. Tignan natin to Tignan natin to. Panoorin natin yung gaslighting ni Attorney Sison. Bakit hindi dapat i-impeach si Sara? Tignan nyo yung mga rason niya. Why is the act of remembering important? What does it matter to our history and to ordinary Filipinos? Because in this trial, the prosecution proposes that we unseat the vice president elected to office by more than 32 million Filipino people, more than the number of votes cast for the sitting president, Wow. and much greater than any of the votes secured by each of the members of the House of Representatives who now are here to prosecute her and seek to undo this people's choice. Sa makatwid, ang malinaw na layunin sa likod ng mga paratang na ito ay ang pagpapatalsik sa isang vice-presidenteng inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino at bunga ng kanilang malayang pagpapasya. Whatever one's political persuasion is, the reality is that the prosecution now comes before this court to remove a vice president chosen by an overwhelming number of the electorate. You all have heard the prosecution say repeatedly that this is because they seek accountability, that the people have a right to hold their leaders accountable. This is not a matter of debate. And so we must remember what history tells us. This is not the first time that members of the House of Representatives have attempted to remove the vice president, and in a manner not compliant with the Constitution. Grabe mga kaibigan, no? Kala nito, hindi natin alam yung totoong nangyari, no? Unang-una, nabasura ang unang impeachment ni Sara Duterte dahil sa proseso. Hindi dahil sa merito ng kanyang kaso. Ibig sabihin, hindi absuelto yung amo ninyo. Hindi absuelto si Sara Duterte. Kaya nga mga kaibigan, ito yung sabi ni Attorney Dino. Ayan mga kaibigan, ano sabi dito ni Attorney Dino De Leon? Regardless kung 32 million pa ang bumoto, hindi yun excuse para magnakaw at mangontrata ng assassin. Hindi issue kung ilan ang botong nakuha. Ang issue integridad pagkatapos pagkatiwalaan. O di ba mga kaibigan? Kaya sinasabi natin na mahusay yung ginagawa ngayon ni Escudero. Sa madaling salita mga kaibigan, yung pagiging patas ni Escudero, kapag nahatulan kasi itong si VP Sara, walang sino man ang makakapagsabi na hindi nabigyan ng patas na laban ang kanyang kampo. Tulad nga ng sinasabi dito mga kaibigan ni Kong Luistro, panagutin si Sara Duterte base sa ebidensya. Hindi yung rason na namumuliti ka at sa dami ng bumoto sa kanya. Ito'y usapin ng accountability. Pakinggan po natin to Ang ganda nito kaysa dun sa sinasabi ni Attorney Sison na legal counsel ni Sara Duterte na puro gaslighting. Ito mga kaibigan. Sa kasaysayan ng ating republika, walang vice presidente na may kaibigan na hitman. Correct. Ngayon lang. Walang vice presidente na nagpapapatay ng Pangulo. Ngayon lang. Walang vice presidente na handang magpapatay para lamang makaupo sa pwesto. Ngayon lang. The Constitution provides many means on how to resolve political conflict. Election, legislation, public debate, judicial review, and even impeachment. But it does not permit threats. Correct. It does not permit violence. It does not permit people entrusted with power to place themselves
above constitutional restraints. Your Honors, at the center of this case lies a simple question, perhaps the most important to any republic. When the people entrust power to a public official, does the public official remain accountable to the people, or do the people become accountable to the public official? The Constitution's answer is very clear. Power belongs to the people. Public office is merely borrowed, and every borrowed power carries with it the obligation to account for its use. If a barangay treasurer must account for public fund, then so must the vice president. If an ordinary public servant can be investigated, then so can the highest officials of the government. If ordinary citizen is expected to obey the rules, then surely those who govern them must obey them first. Otherwise, what lessons do we teach our children? That there is law for the powerful and another for everyone else? That accountability exists only for the weak? That public office grants immunity against accountability? Your Honors, this is not the republic envisioned by the Constitution. This is not the republic deserved by the Filipino people. Therefore, the prosecution asked only this: look at the evidence. Listen to the witnesses. Correct. Examine the records. Follow the evidence wherever it leads. Judge this case not by politics, not by popularity, not by fear, not by loyalty. Judge this case by the Constitution. Judge this case by the evidence. O di ba mga kaibigan, mas maganda yung paliwanag dito ni Kong Luistro kung bakit dapat i-impeach, di ba, itong si Sara Duterte. Kasi nga may matinding ebidensya. At yan dapat ang titignan ng mga senador judges natin. Di po ba? Napakasimple lang eh. Hindi yung rason dun sa panig ni Sara Duterte na kaya daw siya ini-impeach kasi pinag-iinitan. Bakit daw naman pinag-iinitan yung binoto ng taong bayan na 32 million na Pilipino? Walang ganon. Sabi nga ni Attorney Dino, kahit ba naman iboto ka ng buong Pilipino eh. Kung nagnakaw ka naman talaga, kailangan talagang panagutin ka. Di po ba? Ganun lang kasimple yun. So mga kaibigan, ano masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.